Hello po. Bago po natin umpisa ng ating kwento, inaanyayahan ko po kayong makinig at mag-subscribe sa ating munting channel, ang Pagkagat ng Dilim ADC. At inaanyayahan ko rin po kayo na sana ay mag-follow kayo sa ating FB page na Mga Kwento sa Likod ng Dilim. Maaari po kayo magpadala ng inyong kwento sa page nating ito. Salamat po. Umpisahan na po natin ang kwento. Hi Sir Jeric, good morning po. Sir Jeric, sumulat po ako para makapagbahagi din ng kwento sa kung sino man ang makakapakinig nito sa inyong channel. Sir Jeric, maselan po ang kwentong aking ibabahagi, kaya po minabuti kong wag nang magbanggit pa ng iba pang detalye, maging ang mga pagbanggit ng mga tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aida, 30 taong gulang. Ang kwentong ito ay karanasan ng aming lolo, tatay ni mama. Bali si mama naman po ang nakapagkwento nito sa akin. Sir Jericho, umpisahan ko po ang kwento nung panahon ni lolo. Sa kwento nila mama, sila lolo ay medyo nakakaangat sa buhay. Mayroon silang lupain at maayos ang kabuhayan. Noong panahong yon, si mama pa lang ang anak nila lolo at lola. Sabi ni mama, sa lupa ni lolo, maraming puno ng mangga na nakatanim at ang iba daw doon ay napapakinabangan na, bumubunga na siya namang naibebenta. Marami rin ang puno ng nyog na noon ay talagang malaking pakinabang din sa kabuhayan. Sabi ni mama, dahil din sa mga puno ng mangga, kaya nalagay sa alanganin ang buhay ni lolo. Isang hapon nagpunta si lolo sa lupa nila para usisain ng ilang puno ng mangga na may bunga na, para mapausukan din ang ilang puno ng mangga. Na makarating daw si lolo, naabutan niya doon ang ilang mga bata na binabato ang bunga ng isa sa mga puno ng mangga. Pinagsabihan daw ni lolo ang mga bata na huwag batuhin ang bunga dahil pati yung mga maliliit na bunga ay nasisira at nalalaglag din. At tapos daw noon pinauwi na yung mga bata. Pero kinaumagahan, may isang lalaking lumapit kay lolo at kinompronta nito si lolo. Galit na galit yung lalaki. Sinabihan daw nito si lolo na akala mo ay kung sino. Kapara manggalang ay pinagsalitaan na nito ng masama ang anak niya. Tatay pala iyon ng isa sa mga batang napagsabihan ni lolo. Sabi ni lolo na ang sinabi lang naman niya ay huwag batuhin ang bunga ng mangga dahil nadadamay yung maliliit na bunga. Pero hindi pinakinggan si lolo. Malis daw yung lalaki na ang sama ng tingin kay lolo at sinabi nitong may araw ka din. Hindi na pinansin ni lolo iyon para wala na lang gulo. Makalipas ang ilang linggo, doon na nag-umpisa ang kakaibang sakit ni lolo. Isang umaga, nagising daw si lolo na masama ang pakiramdam dahil sa masakit ang lalamunan. Nang tignan ni lola, ay namamaga ang lalamunan ni lolo na may kung anong nakaumbok sa bandang gilid ng leeg nito.
kaagad pinatignan sa doktor si Lolo. Pero walang malinaw na paliwanag ang doktor kaya binigyan na lamang ito ng gamot. Lumipas ang 2 araw, ganun pa rin. Parang mas lumaki pa yung umbok sa liig ni Lolo. Hanggang sa halos hindi na makalunok ng pagkain si Lolo. Muli ay dinala sa doktor at ganun pa rin, walang nagbago. Isang gabi, dumaraing si Lolo na masakit ang lalamunan niya. Tapos, sumuka ito. Pagsuka nito, maitim na likido ang isinukan ni Lolo. Sabi ni Lolo parang may kung anong nakabara sa lalamunan niya. Malaki ang ibinagsak ng katawan ni Lolo dahil nga sa hindi na ito gaanong makakain. Dahil sa walang magawa ang doktor, maging ang mga gamot na ibinigay dito, ang ginawa ng mga kapatid ni Lolo ay nagtanong-tanong kung sino ang may kilalang mahusay na albularyo. Naisipan nilang mas mabuting dalhin sa albularyo dahil mukhang hindi naman medisina ang kailangan ni Lolo. Mabuti at isa sa mga kamag-anak ang nagsabi na mayroon silang kilala. Subukan daw dalhin doon si Lolo at baka mapagaling si Lolo. Kinabukasan, maagang ibiniyahe si Lolo para ipagamot sa albularyo. Nang makarating sa lugar ng albularyo, isang matandang lalaki ang nagpapasok agad sa kanila. Sinuri nito si Lolo at batay sa kanya, kinukulam si Lolo. Sir Jeric, sa part na ito, sabi ni Mama, si Lola na ang nagkwento kay Mama nang nangyari sa paggamot kay Lolo. Hindi na kasi isinama si Mama noon. Sa pagpunta sa albularyo, ganito daw ang nangyari. Pinahiga daw si Lolo tapos nagdasal yung albularyo. Matapos magdasal, may inilagay na itim na kahoy sa pagitan ng 2 daliri sa kamay ni Lolo. Maliit lang daw yun. Tapos muling umusal ng orasyon yung manggagamot. Matagal na hindi umiimik yung albularyo. Nakapikit lang ang mga mata nito pero parang may hinahanap. Tapos nagsalita daw yung matanda na, "Hindi ko mahuli." Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsalita ulit yung matandang albularyo, "Eto na, nahuli ko na." Galit na nagtanong yung albularyo, "Sino ka? At anong ginagawa mo sa taong ito? Bakit mo siya pineperwisyo? Anong balak mo?" Sir Jeric, nagsalita si Lolo pero ayon kay Lola at sa mga kapatid ni Lolo, hindi boses ni Lolo ang narinig nila. Boses ng isang matandang babae. At base sa tono nito, para itong nasasaktan sa ginagawa ng albularyo. "May galit ka ba sa taong ito?" tanong ng manggagamot. Wala. Tugon ng kumulam kay Lolo. "Wala pala, bakit mo pinahihirapan?" Matagal na hindi sumagot yung kumukulam kay Lolo. Tapos nagsalita muli ito na, "Inupahan lang ako." Sagot ng mangkukulam. "Sino nag-upa sa'yo?" "Hindi ko kilala, basta binayaran ako." Kahit anong pilit ng albularyo, hindi napaamin yung mangkukulam. Pero panay ang pakiusap nito at pagmamakaawa. Napakawala na siya nito at tatanggalin na niya ang kulam kay Lolo.
Basta buhayin lang siya nito at pakawalan. Kaya tinanong ng manggagamot si Lola kung ano ang desisyon nito. Pero sinabi ni Lola na pakawalan na lamang ito basta siguraduhin lamang natatanggalin na niya ang kulam na ginawa kay Lolo. Muli ay binigyan ng babala ng manggagamot ang mangkukulam na wag na nitong uulitin pa dahil sa susunod itutuluyan na siya nito. Sir Jeric, matapos yon, medyo umayos na ang pakiramdam ni Lolo at ilang araw lang ay gumaling na si Lolo. Sabi ni Lolo, wala na yung nakabara sa lalamunan niya. Abot-abot ang pasasalamat ni Lolo at Lola doon sa albularyo. At nang tuluyan na ngang gumaling si Lolo, binalikan nila yung manggagamot at binigyan nila ito ng isang kaing na hinog na mangga at ilang buko ng nyog bilang pasasalamat dito. Ayaw kasi daw tumanggap ng bayad o pera yung matandang albularyo. Simula nang mangyari yun, naging maingat na si Lolo. Hindi rin nawala ang hinala nila na may kinalaman yung nakaaway ni Lolo sa pagkulam sa kanya. Bahala na daw ang karma sa kanila. Sir Jeric, hanggang dito na lang po at maraming salamat kung mababasa mo ang kwento ni Lolo. Salamat. Ito po si Aida.